good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So, ngayong gabi, August 20, 2020. So, wala akong magawa at maisip na gagawin. So, naisipan kong gumawa ng isang tutorial regarding dito sa isang technical method na pwede natin gamitin, lalong-lalo na ito ay sa mga day trader o intraday trader. So, yung technical method na to na VWAP or volume weighted average is ito ang ginagamit ng mga trader na lalo na yung mga professional na yung intraday trader sila, yung mga intra trader na tinatawag. So, day trader. So, ang ginagawa nila guys, first 30 minutes or first hour, hindi tinitingnan lang nila yung market at ginagamit nila yung technical indicator na to. So, kasi yung technical indicator na is magagamit mo talaga tuwing day trade, kung day trader ka. Pero kung isa kang tinatawag na yung bibili ka ngayon then ibebenta mo another 3 days or 5 days, so hindi mo siya makikita guys na magagamit talaga na literally, kasi talagang pangkwan siya guys lalo na yung market ngayon na yung downtrend yung market. So, 2 araw na sunod na red yung market. So, possible, ang iisipin mo, ano yung may galaw next week. So, ang gagawin mo, kung gusto mo mag-trade sa Monday, August 24, so possible na first 30 minutes to 1 hour is tingnan mo yung candle niya. At doon mo malalaman kung yung isang stock is profitable or pwede kang magkaroon ng profit. So, yung VWAP or volume weighted average guys is VWAP is a measure of the average price at which an asset is traded over a given period of time. Yun nga, yung every minute na volume. Every 5 minutes ka, yung VWAP ng every 5 minutes. So, yun, may total number of trades sa 5 minutes na yun na 5 trades. So, with different volume. So, kukunin mo yung average price nun, yung weighted volume average price. So, yung average price ang kukunin mo doon. So, if panukan mo yung weighted average nun guys, then, doon mo malalaman kung ang isang stock is uptrend or downtrend. So, yung formula nyo guys is summation amount of asset or share both. Yung asset is number of share both. So, yung nabiling asset then at asset price, then divide mo sa total share both at that day, or kung sa day, kung what period, diba? Yung sa loob ng 5 minutes, diba? Palitan niyo yung day na to ng 5 minutes, total share both that period. So, ikuha natin guys yung na yan. So, in that period, or sinabi naman traded over a given period of time. So, kung ano yung mo, every 5 minutes ang tingnan mo na price, average price, or every 15 minutes, or pwede every minutes, every minutes na trade. So, pwede yun. Gusto mo na agad malaman na after 30 minutes pa lang is mag-trade ka na. So, possible na gagamitin mo siya guys ng every minute, na every minutes yung trade mo, or average price na every minute. So, sa BWAP guys is, ang BWAP is ratio is then presented on chart line. Yun nga, yung parang graph. So, nakikita nyo, yung may vertical line is may price doon sa babaw ng horizontal line. Kung horizontal sa vertical is makikita nyo din may price. Then, kung ilang minuto, yung vertical line is represented kung ilang given period of time. So, yung horizontal line sa gitna is yung tinatawag natin na price range. So, yung price doon. So, makikita nyo mamaya, ipapaliwanag natin doon sa ating example or tinatawag natin na sa ating Instagram. So, napaka-simple lang isipin ng VWAP guys. It has been linked to moving average. So, siya. So, may kaugnayan siya dun sa moving average. So, yung price na yun. So, kaya, minsan, ginagamit din dito guys yung moving average. So, malalaman mo doon yung tulad ng volume weighted moving average. So, yung paggalaw naman yung BM
BWMA, so volume moving average naman. So ibig sabihin nun guys, may katulad din sila guys, kasi nga in that when the price is above the VWAP line, the market is in uptrend. So yun, yung presyo kapag na sa taas daw ng VWAP, so ibig sabihin is uptrend yung price. Pero guys, may kwan doon, may mga tawag dito, may mga senaryo na possible na hindi ganun, na hindi natin pwede laging sundin. Kailangan natin i-confirm yun ng another indicator, technical indicator. Baka nasa uptrend, nasa yung price mo sa ibabaw nga ng line na yun o ng chart na yun na tinatawag na VWAP, pero nasa yung indicator mo naman, yung stock naman, nakita mo doon sa isang indicator tulad ng RSI, ADX na or stochastic na overbought naman siya. So possible na magbababa yung presyo. So ibig sabihin naman nun guys, kapag yung price mo is nasa ibabaw na, above na ng VWAP, isa pa ibig sabihin nun guys is signal na yan for selling na. So tingnan mo na yung ibang indicator na baka kailangan mo na i-sell. So baka bumaba na yung presyo. And then pala, and when the price is below the VWAP, the market is downtrend. So isa rin yun guys. So pag nasa baba na daw yung VWAP, is pa downtrend na. Pero ang kanito guys, kapag nag-cross siya below sa VWAP, ibig sabihin may downtrend yung presyo na mangyayari. Pero indication nito is buying ka na, magbabay ka na. So position ka na ng yung magpo-position ka na. Pero hindi ibig sabihin guys na kailangan mo na mag-position. Baka yung nga nasasabi ko, baka yung isang technical indicator mo ay nagsasabi na hindi pa nagko-confirm na totally na yun na yung buying time mo. So kailangan i-confirm mo siya ng isa pang technical indicator na kailangan mo na mag-buy. So doon natin guys papasok yung ibang technical indicator. So si VWAP guys is kailangan mo gamitan din ng kasama ng ibang technical indicator. So kailangan din yung matulad ng moving average o RSI, ADX. So ganito yung ibig sabihin niya kasi sa simplistic na sinasabi niya, kapag yung price mo is nandito crossing above yun guys, yung number 1 kanina, ito in that when the price is above the VWAP line, the market is seen to be uptrend. So kailangan guys mag-cross above siya. So ganito. So ibig sabihin may pa-uptrend din. Pag mag-cross below naman siya, so ibig sabihin may downtrend. So ito yung sinasabi ko, nasa taas yung VWAP mo, nasa taas pa yung price candle mo ng VWAP, pero may downtrend siya. Kasi nga, yung sinasabi ko, baka yung stock na yun is nandoon na sa time na overbought na siya. So kailangan mag-kwan ka ng mag-sell ka na. So ibig sabihin naman nun guys, kung sumakay ka sa VWAP na yung sumakay ka sa VWAP na yung price candle is nasa taas na, so ibig sabihin bantayan mo rin noon yung isang technical indicator kung kailan ka pwede mag-sell. So baka possible kasi na selling time na yun. So tulad yan, kung dito ka sasabay, possible na ipit ka dyan. Pero kung dito ka nakasabay, so may possible na may income ka pa. So yun din ang isa indicator, kaya kailangan sabayan mo rin siya ng isa pang technical indicator tulad ng mga RSI, so stochastic. So yun ang mga technical indicator na pwede natin isabay sa kanya kasi matatrace natin yung overbought saka oversold ng isang stock. So yun ang sinasabi ko. So tulad din nito guys, yung kung dito ka bumili, so matagal ka maiipit dyan. Pero kung dito ka na nakabili, so may possible na kumita ka na or dito sa part na to. So kung dito ka nakabili sa part na to, so possible na kikita na kaunti lang yung panahon na hihintayin mo. Pero kung dito ka nakabili, kasi nga sinabi niya yung VWAP mo is below, yung below sinasabi niya, and when the price is below the VWAP, the market is downtrend. So may pagbaba nga yan guys, may pagbaba nga ng presyo. Isisipin mo pag below, yung ito nagsisinasabi niya nandito na pagbaba, pero kung nandito ka naman nakabili, so possible may uptrend scenario na kasi nga hindi mo nakikita yung price candle. So kailangan din silipin mo rin yung ibang technical indicator para malaman natin yung sinasabi ng stock na yun kung uptrend or downtrend. So i-example natin guys kung paano kino-compute yung VWAP or volume weighted average price. So halimbawa guys, 5 minutes BMAP VWAP or palitan natin, medyo caps lock natin. Ang una guys is papasok yung quantity. Halimbawa 5 minutes. Sa loob ng 5 minutes may ilang quantity. Halimbawa 2,000. So number of trade. So sabihin natin per trade. So dito. So halimbawa unang trade. 'Di ba summation yan guys?
So, possible niyan is on trade is may 300 ka. Tapos yung price mo is multiply mo siya ng ng ah, by price range siya na sa kanan muna guys sa 1 peso. So, sabihin natin 1.2. So, submission kasi yan guys. So, sa number of trade. So, sumunod na quantity mo guys is nasa 700 or sa 700. Times mo siya sa quantity, sabihin natin 1.25. So, sa loob ng 5 minutes yan guys nagkaroon siya ng 5 trade. Ay, 4 na trade. So, sunod is nasa 600. So, multiply mo siya ng bumaba sa 1.2 pababa, naging 1.23. So, plus another isa pa. So, 600. So, may 400 pa na remaining. So, bababa na natin yan guys. So, may another 400. Times mo siya na ulit ng nag-range na sa 1.5 pinamaximum niya guys. So, bumalik siya sa 1.22 or yan. Ganyan ang range natin guys. So, divide natin yan sa total number of quantity. So, ito, sum of quantity times price then divide sa total quantity. So, kung natin yun guys, tab mo. So, possible, ang average, ang VWAP niyan guys is, volume, ang VWAP mo guys is, so, gagamitan ko lang dito ng aking calculator guys. So, may hawak ako na calculator sa akin. So, 700 times mo siya ng 1.25 tapos 600 times mo siya ng 1.23 tapos plus 400 times mo siya ng 1.22. So, maging average price yan guys is 1.213. 1.213. So, yun ang magiging VWAP niya. So, ganyan mag-compute ng VWAP guys. Kung wala pang nung time na wala pang sa technology, kung babantayan mo yung stock market na wala nung magmano-mano ka. Yun ang pag-compute ng VWAP. Pero kung i-average mo yung 4 na price na yan guys, divide mo sa 4 yan guys. So, mag-calculator tayo. Ito guys. 1.20 1.2 plus 1. Dito 25. So, plus 1.23. So, plus mo siya ng 1.22 equals. So, divide mo siya ng 4. Ano maging answer, guys? Medyo malayo, di ba? Kung iisipin mo. 1.225 kung yung price ng average price mo. Pero kapag sinama mo yung volume, then divide mo sa total number of quantity, is ito lang mas mababa yung kanyang dito. Ang kanyang VWAP or volume weighted average price. So, ganyan guys. So, sa scenario naman yung guys na kung gagamitin mo siya sa stock market, kasi ang pinaka theory talaga nito, kung iisipin is, kapag yung VWAP mo ay yung price mo is below doon yung price mo is below doon sa VWAP, ibig sabihin yun guys, buying signal yun. So, indication nun, may pagtaas yung presyo. So, pag ang dito, yung VWAP mo ay nasa ibabaw yung price candle is may pagbaba yung presyo, either mo may pagtaas o may pagbaba. So yun yun na ang monitoring time para bantayan mo yung price kung kailan ka magsisell. So baka biglang bumaba siya. So yun ang ibig sabihin ng paggamit nito guys. So punta tayo doon sa ating Instagram guys para ipakita ko sa inyo kung paano gamitin yung VWAP. So punta tayo sa Instagram guys at mag-example tayo ng isang stock. So guys, dito na tayo sa ating Instagram. So isa sa mga stock na example ka dito is yung sa MM. So, isa sa mga nag-trending ngayong araw. So, kung gusto nating sabayan sa MM next week, guys. So, kasi green candle siya, guys, pero sa MM. So, green ka siya uptrend siya. So, yun nga ang sinasabi ko. So, una guys, bago nyo gamitin yung VWAP,
So si VWAP guys, hindi niyo siya makikita dito guys. Oh. So pag ginamit niyo ang VWAP sa day candle, so diyan lang siya guys. So ibig sabihin, yung average price niya diyan papasok. So hindi mo masasabi kung kailan mag-uptrend, wala kang indication na may uptrend na may downtrend. So magagamit mo talaga siya, tulad ng sinabi ko, is kapag day trader ka. So first 30 minutes yun ang kwan mo, yung study time mo or first hour, study time mo yun para malaman mo kung yung presyo is tataas or bababa. So ang gagawin mo diyan guys is titingnan mo muna, unang kan mo is silipin mo kung yung kan ba to is may nasa overbought na scenario. So baka basta overbought na yan, so baka wala nang pagtaas ng presyo o may pagtaas man kaunti lang. So yun ang kung per 30 minutes is umangat na siya, so hindi mo na masasabayan, so wala ka ng profit na matitake sa kanya. So unang tingnan natin guys is yung sinasabi ko sa lagi, si RSI kasi guys. So kaya gamit na gamit siya guys kasi siya nagbibigay ng indication na kung overbought at oversold na yung company. So kung makikita niyo yung RSI nyo, so halos malapit na siya sa RSI 70. So ibig sabihin palapit na siya ng overbought. So mas maganda, so pili tayo ng iba siguro guys. So si dito or si isa na lang guys sa mga company na meron tayo dito na medyo mapili tayo guys na medyo na company. So BPI na lang guys, si BPI. So yun nga guys, yun maganda tong si BPI guys. So kung possible natin masabayan. So itong si BPI guys, so ngayon hindi pa overbought, so uptrend pa siya, ibig sabihin may pagtaas pa, ibig sabihin to may pagtaas pa yung presyo guys based din to sa RSI. So kung sasabayan mo to guys, since ang kasi guys, yung market ngayon is pa downtrend kasi dalawang araw sunod-sunod na pagbagsak eh. So si BPI medyo uptrend siya. So kung tingnan mo yung VWAP niya guys, average price niya is nasa taas siya. So ibig sabihin may pagtaas siya. Pero kung sasabayan mo siya guys, so gagawin mo diyan guys, nakita mo na may pagtaas pa siya guys. So hindi pa siya overbought, hindi pa siya oversold. So hanggang sa baba, so possible may pagtaas yung presyo niya. So ang gagawin diyan guys is kunin mo yung every 15 minutes candle or every 5 minutes candle. So mapapansin nyo guys, kung sa every 5 minutes candle mo, ngayong araw 20. So dito guys, oh, medyo nag-downtrend siya. So pababa, oh, yun guys. Yung VWAP mo is umangat, so pero hindi niya na-sustain sa first 5 minutes, then other 5 minutes is nandito yung VWAP niya, medyo nasa taas na yung candle mo, pero hinila siya. So ngayon, so yan guys. So ngayong araw every 5 minutes candle to guys, yung part na to. So i-highlights ko guys. So ito ya guys ang naging trend candle niya ngayong araw. So ito yung part na to ni BPI. So ito yung scenario niya guys ngayong araw. So una guys, inangat niya. Then, yung VWAP mo, ito yung VWAP mo guys yung yellow, yung line na to, VWAP. So, wag mo nang pakialaman si RSI. So, alam na natin may uptrend siya, tanggalin natin. So, ganyan yung naging VWAP niya guys. So, ngayon first candle, VWAP mo is nandito, umangat. So, ibig sabihin, may uptrend. So, siyempre, kung ikaw isang day trader, so, first 30 minutes ang gagawin mo. Saan ang 30 minutes yan guys? So, 9:30. So, 5 minutes, 5 minutes candle. So, 20. Bakit naging pa na to? 5 minutes lang Ano ba to? So, August 20. Nagaling na natin guys ng August 20. So, itong August 20. Ay, ito pala guys yung August 20 niya. So, yung green candle nga. So, tama pala yun. Green candle. So, sa loob ng green candle So, dito guys, mapapansin nyo, yung VWAP mo, 5 minutes kahapon, nandito, nasa baba. So, kung bumili ka ngayon, so ibig sabihin nga buying signal kapag yung VWAP mo is nasa baba, yung price candle mo sa baba ng VWAP, ibig sabihin buying signal yun. So kung nakabili ka ngayon, so ibig sabihin sa first 30 minutes pa lang nung kung kahapon nakabili ka na agad dito sa price doon. So ngayon, ibig sabihin may pagtaas ka na. Pero kung isa kang day trader, so babantayan mo guys, yung araw lang ito nagalaw. So ngayong araw guys, ito yung galaw niya. Na green, so walang confirmation pass, and then red another 9:35, then 9:40. So nag-red, so nasa ilalim niya. So ibig sabihin may buying signal ka na. So ito, tinatry niya na magkataon na tinatawa dito na mag-uptrend. So sa 10 guys dito. So ibig sabihin guys, may confirmation na kasi nga dalawa na yung dalawang green candle na. So yung mo is nandito na. So nanggaling siya dito, hindi na siya bumaba. So ibig sabihin kasi guys, kapag nandito na yung
price candle mo, ibig sabihin nun, buying scenario na. So, ang tanong na dyan, saan part ka magbabay? So, ang gagawin mo, hihintayin mo yung susunod na mga candle. So compare 30 minutes ang ginawa mong VWAP guys. Every 5 minutes ang ginawa mong price candle. So, sa 30 minutes, may ka na scenario na may uptrend na kasi nga, ito, nagkaroon siya ng uptrend. So, hinila ulit, then uptrend. So, palawang uptrend, then sa 35, 10:05, so, nag-cross na siya, then tuloy-tuloy na siya, guys. Pero, pagdating naman dito, saan part ka na naman ito? Saan part na naman ito, ikaw magbebenta para kumita ka. So, kung dito ka bumili, guys, so, possible dito, may kita ka pa rin kung ito na yung scenario na nangyari. So, dito, yung pinaka-maximum price na kumita yung isang day trader. So, kung dito siya dito siya nagbenta, pero kung dito siya nakabenta, so possible may kita pa rin siya kung dito siya bumili. So, hintayin mo yun guys. Ibig sabihin nyo guys, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba sinabi niya, kapag nasa taas yung price candle mo, ibig sabihin uptrend. O, isa pa rin ibig sabihin guys, yun na yung time na ceiling signal mo na yun. Ceiling signal mo na yun na monitoring time mo na yun para malaman mo kung saan ka magsisell. Kasi baka biglang bumaba tulad niyan guys, nandito na siya. So tuloy-tuloy pa ang pagtaas, ilang price candle, ilang 5 minutes pa yan guys. So 5, 10, 15, 20, 25, 30. So 30 minutes guys, so tuloy-tuloy. Then after 35 minutes ulit nang nakabili ka, so bumulusok siya hanggang dito. So kung dito ka guys, maiipit ka. So, isipin, maiipit ka na, magpapanik ka na yan. Kasi dito ka nakabili. So, ilan ba yung price range ng price na yan? So, naisipin mo. So, kung nakabili ka dito, then naibenta mo dito, so, bar range yung ginamit ko. So, pwede yung bar. So, price range ang ating kan guys. So, price range. So, kung dito nakabili, so, kung nag-cross, nakita mo nag-cross, so, at dito man naibenta, so, may 0.71% ka na income. So, pag dito, 0.31%. So, 0.18 ang pagbabago. So, 0.45. So, example lang naman to guys. So, wag nating isipin na ito na yung ito yung mga scenario. So, example ko lang naman to guys. So, kasi in-example ko na yung paliwanag ka sa BWAP, napaka-simple kasi. Pag umilalim nasa ilalim yung yung price kasi sinabi niya is downtrend. So hanggang kailan magda-downtrend? So ito downtrend. So dito nag-uptrend na siya. So may pag-uptrend na. So kapag sinabi niya naman pag nasa ibabaw naman yung price candle mo is uptrend na agad. So hanggang kailan ang uptrend? Yun ang tanong doon guys eh. Kaya ibig sabihin nun guys, may malalim na dahilan. Kapag nasa taas yung price candle mo, ibig sabihin, kung nakabili ka dito sa ilalim, ibig sabihin nun, monitoring time yun o selling time na yun. So, nagbibigay na siya ng signal na mag-sell ka na. So, dito naman sa ilalim, nagbibigay na siya ng signal para mag-buy ka na. So, i-monitor mo na yung galaw ng price candle dyan. So, ganito gumamit ng VWAP guys. Kaya ang VWAP guys, gamit to sa mga forex, sa mga yung pagbabago ng mga presyo. So, sa mga forex ginagamit to guys. Kung nagtre-trade kayo gamit ang forex, possible magamit nyo to. Pero kung dito sa stock market, na Philippine stock market, then intraday trader kayo, maganda gamitin ang VWAP lang guys. Dito, every 5 minutes candle, between 1 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes candle. So, dun mo lang makikita yon. So, possible dyan, ang intraday trader ay gumagamit lang hanggang dito 5 minutes candle. So, 15 minutes medyo makakuha na yan kasi ngayon, may 4 hours lang yung stock market. So, kung 5 minutes candle yun, ibig sabihin nun, may 8 candle lang ibibigay sa'yo. So, ang gamit mo, 5 minutes para sa 1 hour, may 12 candle ka na makikita. So, doon pa lang guys, makikita mo na may uptrend yung isang price o makakasakay kung sa day trader. So, yun ang ibig sabihin nun guys. So, kung gusto mo naman kinabukasan, sasakay ka guys. So, possible, ang babantayan mo na VWAP is last 5 minutes or last 15 minutes na candle o mas maganda 5 minutes din kinabukasan makikita mo na kung may downtrend na o may uptrend na. So, yun ang possible na scenario guys. So, kaya ngayon guys, tinalakay ko to kasi kung gusto niyo sumabay sa Monday, August 24, 2020 na yung market ngayong nag-down 2 days mula kapon, August 19 is pa down, pababa. So, may pagbawas. So, kung gusto mag-chupet or mag-take profit ng kaunti, so possible na pwede mong bantayan yung guys. So, tulad nito guys, yan o, ang VWAP niya ngayon 20. So, tingnan nyo ng MM. So, isa si MM guys. So, halos uptrend na siya guys. So, kung sa Monday nyo titingnan siya guys, so,
magdadalawang isip kayo, baka ito na yung baka mag-downtrend siya sa first 15 minutes. So, yun ang possible ang magiging scenario. So, ito yung candle niya na nangyari na buo nung ngayong araw. So, ito dito siya nagsimula guys, then downtrend, downtrend. So, ibig sabihin to, nagbibigay siya ng signal na magbabay kayo na. So, sa dito guys, nag-cross, then another candle na nagtawad dito na nag-red. So, retracement, then hindi ka pa makakapagbili dyan kasi nga yung candle is up and down. So, dito, tuloy, nag-green, nag-red. So, nagtuloy-tuloy ng red. Pero, ibig sabihin, hindi pa yan ang signal mo. So, dito, nag-green, nag-green tumuloy, pero nag-red. So, signal. So, dito, na-green na siya. And then, after, yun, 10:05, so, tuloy-tuloy na yung green niya. So, hanggang sa tumaas siya, guys. Hanggang up and down. So, possible na kumita ka dyan sa part na to kung dito ka bumili or dito sa part na to. So, possible kung dito, siyempre kung dito ka nakabili, so magdadalawang isip ka na, 'di ba? So may pagbaba na siya, pero kung dito ka nakabili, so possible na hindi ka nakabahan diyan na time na yan, sa time na yan. So, yan ang possible na gumamit ng VWAP guys. So, hindi ibig sabihin na nasa ibaba na yung price candle mo, ibig sabihin downtrend na yun. So, ito guys, oh, maraming mga VWAP dito. So, tulad kahapon, ang VWAP niya dito nasa sa baba, oh. Pero, may pag-angat pa siya hanggang matapos o biglang bumaba siya guys ng kwan. So, yun ang sinasabi kong scenario guys. Tulad nito guys, malayo yung pagtaas niya nung kwan naman to. So, nung Monday, nung Tuesday naman to. So, ito 18. So, umangat siya sa taas siya. So, yan. Yung 18 mo naman na candle. So, dito naman tayo guys nung 18. So, mapapansin nyo hanggang 12. So, 19 na yan dyan. So, possible. So, ito yung candle na nangyari nung 18 kahapon. So, ang yan. So, 'di ba guys, mapapansin nyo, nagkuan siya dito, nag-green candle. Nag-green candle siya dito ng first 5 minutes. So, ibig sabihin yan, kung susundin nyo yung basic ng VWAPs, pag nasa taas, ibig sabihin may uptrend na. Pero, sunod-sunod na downtrend ang nangyari, oh, hanggang pinaka 10:10. So nagkaroon siya retracement siya ng 10:15 to hanggang 10, then sinusuban 10:20. Then after nun, sunod-sunod na yung pagtaas niya. So nagkakaroon siya ng hanggang dito guys sa pagtaas. So may then nung kina 19 na kung ang biwap niya sa taas pa rin, may uptrend pa rin din after nun, bumaba naman siya guys. So green candle opening ng biwap mo ng 19. So dito, sunod-sunod naman ang pagbagsak niya guys hanggang magkuan. So may lugi dito sa part na to, pero dito kung dito siya bumili, so may pagtaas na siya. So yun ang sinasabi guys na paggamit ng VWAP. So gamitin mo yung VWAP guys, dapat marunong kang magbasa ng candle guys, candle pattern. So ibig sabihin niyan guys, kung tingnan mo sunod-sunod na green, tulad niyan, single pattern candle, isang green, sumunod din dito, single pattern candle, ibig sabihin may pagtuloy-tuloy pa yung pagtaas niya dito. Nagpo-form ng mga single pattern candle, ito single pattern candle. So yan, tuloy-tuloy yung mga taas niya guys. Oh, ito, yan, double pattern. So ito, double pattern to. So dito, may double pattern ba tayo makikita? So triple pattern makikita natin dito eh. So mga triple pattern candle to. So ito pero hindi na siya masasabing single kasi may isang doji candle dito eh. So hindi na siya single pattern, so possible na ito double pattern candle. So ito guys, double pattern candle. So dapat magaling ka magbasa ng double pattern mga candles. So double pattern candle, isang red na pareho yung kanila, yung highest price niya, then sumunod na is naggawa siya ng random red candle. So possible na may downtrend formation. So yun ang guys sa pagbabasa ng VWAP. So hindi ibig sabihin ng VWAP na kapag nasa taas yung presyo is pataas na yung price. So pwede na rin kasi kung dito ka nabili, so makakabenta ka na dyan. Pero kung dito na umabot pa sa price na yan, so nagkaroon na ng panic yung scenario mo na baka ibenta mo na yan guys. So baka mo na hindi mo na iisipin na baka mag-reversal pa. So yun ang paggamit ng VWAP guys. So importante guys, kapag isa kang day trader, ito ang ampit na kwan sa'yo na technical method na gamitin mo. So VWAP, volume weighted average price. So ganun naman ang scenario. So kung sa day naman guys,
pasok naman tayo sa day guys sa day naman tayo. Gamitin natin ang VWAP sa day. So, pag sa day naman guys, gumamit ka ng VWAP. So, MM yan. So, medyo kwan. Pag ginamitan mo siya ng moving average, ano sinabi ko niya kanina, Linkwin moving average. Kung si volume weighted moving average saka si moving average ay pagsamahin mo. Kapag si moving average is nasa taas ng MA20 to guys, laging MA20. So, palitan natin yan. Gagawin natin ito. Yung D green. So, light blue. So, laki-lakihan natin. So, ang gagawin natin dyan is yung MA20. So, MA20. Kung gamitin mo ang BWAP guys, kasi ang BWAP guys sa guys, hindi siya lalayo dito sa mga candle na yung BWAP kapag day. So, ito naman yung isang technique sa paggamit ng BWAP saka moving average. So, ang gamitin nyo na moving average, so, MA20 o MA30 lang, default lang tayo. So, dyan lang tayo. Kasi, MA20 is 1 month to, MA30 is almost 1.5 months or, no, 1.5 months makuha yun. So, MA50 is 2.5 months. So, 100 is 3 months, ay 6 months. MA50 o 3 months na MA50. So, ito guys, kapag yung moving average mo is nasa taas ng VWAP mo, ibig sabihin yan guys, indication nito na yung price is downtrend. So, makapapansin nyo yan, di ba? So, downtrend. Then, if the VWAP or VWAP trying to cross above, so, may paggalaw na. So, ibig sabihin, nagtatry na siya mag-cross above the moving average tulad ng sa BWMA. Kapag si WMA, di ba, nasa taas, ibig sabihin yung price mo ay may pagtaas. So, yung sa BWMA naman guys, yung mga candle naman ito guys, wala naman dito. So, kung mapapansin nyo, pag ginamit yung BWMA, so, may technique na gumawa na ako nito ng tutorial regarding dito. So, si BWMA guys, sineset mo yung kwan ito. May sineset ka kasi nga, ito, length. Yan. 20 default, di ba? Sabi ko sa inyo. Default and 20. So, palitan nyo yun ng kulay. Huwag yellow. So, wag naman blue. So, red. So, yan guys. Dito naman guys, kapag ang kabaliktaran naman na nito, so mamaya na yan si BWMA. So, dito kay BWAP saka sa MA guys. Kapag sa MA nasa ilalim ni BWAP, ibig sabihin, pataas yung candle or si BWAP is trying to cross above the volume moving average or simple moving average. It means that the price is going uptrend. So yun, if the VWAP is trying go below the moving average, it means the price is going downtrend. So mapapansin nyo, pag going below, so nag-up siya, di ba, nag-trying, so may pag-up. So, pero nagtra-try pa below ng pabilo. So, pababa. Ito guys, nagsimula siya na mag-try magtaas. So, nagsimula na siya magtaas kahit hindi pa siya nag-cross. Pero ang signal indicator, yung buying signal or buying signal na sa PSE. So, kung gusto mo na makaposisyon, makapag-share na makapag-take profit, is ito na guys, mag-cross na siya totally. So, tuloy-tuloy siya, sa taas siya. Pero kung dito pa siya sa baba, nagta-try plan siya. So, may mga post signal indicator na nakikita kayo. So, tataas na siya. So, biglang bababa. So, ganyan, bababa. May post. Pero nung nakapag-cross na siya, guys. So, yun na ibig sabihin nung profitable na siya na technical na gagawin nyo. So, ganun gumamit ng VWAP sa moving average kapag yung gamitin nyo is yung day candle. Ito, day candle. Pero kanina tinuro ko, diba, is yung every 15 minutes kung day trader ka. Ito naman, guys, is kung isa kang trader na bibili ngayon, then after 5 years or after 3 days, saka mo ibebenta. So, ganito yung indication. Doon na naman tayo sa moving average. So, tangan natin si VWAP. So, si BWMA naman. So, volume weighted moving average. So, iba naman to, guys. Kapag si BWMA naman guys is trying above. So, trying above na naman. Magta-try above pataas kay
kay moving average, indication yun na yung price mo is may downtrend. Pero kapag si moving average is nasa taas, or si VWMA is na trying downtrend o crossing downtrend to moving average, ibig sabihin naman nung guys, ang price mo is may pagtaas. So, yun naman ang ibig sabihin. May kabaliktaran naman ng indication ni VWAP. Si VWAP naman, kailangan nasa taas siya. Going nasa taas. So, yun ang ibig sabihin ng dalawang to sa combination. So, ang dalawang BWMA o volume weighted moving average saka volume weighted average price is linked dito kay moving average. So, kapag gumamit kayo ng BWAP at BWMAs, kailangan yung gamitin si moving average. So, hindi nyo pwedeng hulaan lang yan, guys. At make sure, kapag gumamit kayo ng technical indicator na to, guys, make sure na i-confirm nyo ang presyo at ang stock ay hindi pa overbought or oversold gamit naman itong si RSI or stochastic. So, alam nyo naman ibig sabihin nito is, alam nyo naman kung paano gamitin itong stochastic at ang RSI. So, si RSI, basic, kapag above sa 70, ito. So, i-highlights ko natin yung mga limit niyan. So, yung yellow yung mga limit niyan, guys. So, ang 30. So, yellow. So, ito, RSI, limit na yung RSI. So, itong si stochastic. So, ang limit naman natin is green. So, green. So, ito yung mga kailangan nyo. I-confirm nyo muna to, guys. Pag gumamit kayo mga technical method. So, kapag si RSI is above dito sa 70, ibig sabihin overbought. Ganon din si stochastic. Pero si stochastic ay may isa tong sinasabi. Hindi ibig sabihin na si stochastic is nandito na, yung trend line mo, nandito na sa taas. Na sa taas na, ibig sabihin overbought ka na. So, kailangan mo para i-confirm kay RSI. So, si RSI talaga yung may final say na overbought at oversold ng isang company, guys. Kasi ito, si stochastic, guys, is tumatagal yan dyan. Take time in above 80, nasa above 80 siya. Nagte-take time siya na above 80, so tumatagal siya. Di tulad ni RSI, guys, so mga matagal na yung 2 days, 3 days. So, then bababa siya din kung gusto niyang bumalik. So, kung may uptrend pa yung presyo, kung may ibibigay pa na uptrend na price, so possible na bumalik pa siya dyan. Pero itong si Kwan, guys, is tumatagal siya dyan. So, itong dalawa rin to, guys, is nagbibigay rin to kung uptrend yung price. So, pag uptrend yan, so ibig sabihin may pagtaas ng presyo. So, pag ginamit niya yung BWAP, volume moving average at saka simple moving average, lahat na mga simple technique, guys, na simple technical indicator sa stock market. So, kailangan may confirmation muna dito. So, gamitan nyo ng confirmation ng RSI saka stochastic. So, guys, yun lang masasabi ko sa inyo. So, kung Monday gusto nyong sumabay gusto nyong sabayan, o kung malaman nyo may uptrend na yung isang market, so kung magkaroon siya ng after hour na tumataas, so may paglago yung market o may pagtaas yung price ng mga market, so possible na gamitin niyo yung BWAP. Then, so, dito naman kasi sa stock market natin, guys, sa PSE, isa lang ang paraan na malalaman natin na para kumita yung capital natin, maliban dun sa dividend na binibigay ng ilang company. Pero, kadalasan, isa lang indication, kailangan tumaas yung presyo. Doon kasi sa ibang guys, sa mga, tulad ng mga international market, may sinasabi kasi may short trade. So, kahit bumaba yung presyo, pwede kang kumita sa ganung scenario, guys. So, may ganun sa ibang stock market. Dito sa Pilipinas, kailangan pataas na yung presyo, guys. So, kailangan, tingnan nyo yun, guys, kung tataas nga yung presyo, gamit itong BWAP at saka moving average at itong RSI. Confirm nyo na yung market, yung stock na pagtre-trade nyo, possible na may ibibigay pang income, na ibibigay pang profit or pagtaas ng presyo. So, guys, maraming salamat sa inyo.